Si Pedro raw ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Kasi ang kahulugan daw ng salitang Pedro ay bato. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Okay po mga kaibigan, narito po tayo muli upang magbigay ng reaction video. Kung nakikita po ninyo, ang atin pong bibigyan ng reaction video dito ay itong channel na Tagasuri. Channel po ito ni Kaburnok, na kung saan ay pinamamalian niya yung mga sinasabi ni kapatid na Eli tungkol po sa yung Mateo 16:18. Napakagandang topic po ito mga kaibigan, na kung saan dyan sa punto na yan, sinabi po ni Brother Eli na bobo yung mga scholar ng Iglesia Katolika. Sa sinabi ni kapatid na Eli tungkol po sa salitang bobo, mga kaibigan, ito po ba ay makatwiran o ano po ba ang dahilan? Bakit sinabi ni Brother Eli yung salitang bobo ang mga scholar ng Biblia dahil sa talata sa Mateo 16:18, sapagkat sinasabi ng mga kaibigan nating mga Katoliko, katulad isa dyan si Kaburnok, na kung saan ito talaga si Kaburnok mga kaibigan ay matindi yung kanyang pananalita, no? Ayaw niya masabing bobo, pero kayo po mag-decide. Bobo nga ba ang mga scholar ng Iglesia Katolika, mga kaibigan? Panuorin niya natin kung ano po itong sinabi ni kapatid na Eli. Makatwiran ba ito? Bahala kayo mga kapatid kung ano po ang sasabihin po ninyo. Narito, panuorin natin. Hindi po Petros ang bato. Sa Mateo 16:18, ano ang naging pahayag ni Eliseo Soriano ng Members Church of God International? Ito, pakinggan natin siya mga kapatid. Si Pedro raw ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Kasi ang kahulugan daw ng salitang Pedro ay bato. Nilang theology, hindi nila pinag-aralan na sa Biblia maraming kahulugan ang bato. Ang salitang bato, Petros, bato, ay maliit, hindi malaking bato. Kasi yung malaking bato, yung boulder of rock, ang tawag po sa Gregoron, Petra. Petra. A mass of rock. Whereas, ang salitang Petros ay iba sa Petra. Kasi ang Petros na siyang itinawag ni Kristo kay Pedro, a piece of rock, a piece, maliit na bato. Hindi kagaya ng Petra, a boulder, a mass of rock. Ang pinagtayuan po ng iglesia, hindi pwedeng si Pedro gaya ng Catholic theology. Kaya gibay ang Iglesia Katolika na yan pagdating sa real theology. Kasi hindi kaya ni Pedro dalhin yung buong structure kung isa siyang maliit na bato. Magigiba ang structure. Ang kailangan na pundasyon ng iglesyang totoo ay malaki, malalim, malaking bato na sa Greek ay Petra, which is the feminine. At yung Petros, masculine yun. At ang nakasulat sa 16:18 ng Mateo, hindi Petros. Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung pong salitang baturon,
ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Kaya diyan. So ayan po mga kaibigan ang naging dahilan kung bakit sinabi po pala ni kapatid Nelly na ang scholar ng mga Iglesia Katolika ay bobong-bobo. Abay malutong yun mga kaibigan, ano? Kung ikaw ba naman ay CFD o taga pagtanggol, Catholic Faith Defender kung tawagin, tapos sabihin na yung mga scholar ng mga Katoliko ay bobong-bobo, talagang masakit naman po talaga sa kalooban mo yon kasi iniidolo mo nga sila tapos sabihin ng isang tao bobong-bobo, no? Pero para sa inyo mga kaibigan, i-comment po ninyo sa baba, may katwiran kaya itong sinabi ni kapatid Nelly na bobong-bobo ang mga scholar ng Catholic, yung mga Katoliko, mga kapatid? Kasi ayon po sa mga Katoliko, yung Mateo 16:18 ay tinatawag nila na si Pedro daw yung pinagtayuan ng iglesia, kaya nga tinatawag nilang St. Peter Basilica, ganun yata yung tawag nila doon po sa Roma, mga kaibigan, na kung saan si Pedro daw ang pinagtayuan ng iglesia. Siya daw yung bato na pinagtayuan ng iglesia. Mamaya mga kaibigan, laliman natin ang pag-analyze tungkol po sa talatang ito. Pero pakinggan muna natin, ano ang naging reaksyon ni Cabornok dito sa sinabi ni kapatid Nelly? Kasi bobong-bobo, siyempre natural mga kaibigan. Yung mga scholar ng mga Katoliko ay tinawag na bobong-bobo, di isa na dyan si Cabornok, bagamat hindi naman po siya scholar ng mga Katoliko, pero kung yung mga scholar nga bobong-bobo, di lalong-lalo na si Cabornok kung gano'n mga kaibigan. Gayon pa man mga kapatid at mga kababayan, pakinggan natin ano po ba ang naging reaksyon ni Cabornok tungkol po dito sa pinahayag ni kapatid Nelly na bobong-bobo po sila dahil po sa pag-angkin nila doon po sa Mateo 16:18 na kung saan yun daw yung bato daw na pinagtayuan ay si Pedro. Ano masasabi ni Cabornok dito? Panoorin natin. Grabe naman yung pahayag ni Mr. Soriano, mga kababayan. Napakaanghang ng mga salita niya, no? Ayon po sa kanya, ang Petros ay maliit. Maliit na bato at ang malaking bato ay Petra. At ayon din sa kanya, yung nakikita niyo sa screen ngayon ay yung nasa Strong's Concordance. Yung Petra ay a mass of rock, habang yung Petros daw ay a piece of rock. Kaya mali daw para sabihin si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. At sabi pa ni Mr. Soriano, mga kapatid, bobong-bobo daw ang mga scholars ng Katoliko. Ulitin nga natin yon. Ang nakasulat sa 16:18 ng Mateo, hindi Petros. Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung pong salitang baturon ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Grabe naman itong tila ni Mr. Soriano, mga Ito po yung bigyang katwiran ni Cabornok, mga kapatid. Ito po yung kanyang sasagutin. At pamamalian niya yung sinabi ni kapatid Nelly na hindi totoo na yung pinagtayuan ng iglesia ay si Pedro. Dahil hindi naman po daw totoo na siya yung bato na tinutukoy doon sa Mateo 16:18. Paano ikatwiran ni Cabornok ito? Paano niya linlangin o paano niya pilipitin para maikatwiran niya yung kanilang doktrina? O di tuloy natin mga kaibigan.
Babayan, ano? Ayon kay Mr. Soriano, hindi daw maaaring si Pedro yung bato na tinutukoy doon sa Mateo 16:18. Ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan, na yung Petros ay maliit na bato, yung Petra naman ay malaking bato, at hindi daw maaaring si Pedro itong bato, at bobong-bobo na mga scholars ng Katoliko? Susuriin po natin, mga kapatid. Yung Petros, yan daw ay maliit na bato, at yung Petra ay malaking bato. Ayan, nakita niyo sa screen, kaya magkaiba. Ngayon, susuriin natin ito, mga kapatid. Laliman natin ang analysis, mga kababayan. Laliman Yung daw. Petros, a piece of rock. A piece of rock. Dito po sa nabasa natin ang tanong, ibig bang sabihin pag sinabing a piece of rock, kagad maliit na bato na yung kahulugan nito? Halimbawa ito, no? A piece of rock ito, di ba? O itong malaki. A piece of rock din yan, mga kababayan. Kaya ang phrase na a piece of rock, hindi po nagpapayuhati kung gaano po kalaki ang bato, mga kababayan. Sa Tagalog nga, kung i-translate yan, isang piraso ng bato, mga kababayan. Mali na si Mr. Soriano. Mali yung kanyang paliwanag, mga kababayan. Katunayan, ito po ang nakasulat sa Commentary on Matthew ni John Brodus. Babasahin natin yung 1990 edition. Ito pong si John Brodus ay isang Baptist pastor. Hindi po ito isang Catholic Bible scholar, Mr. Soriano. Okay, sige. Babasahin natin ang page 355. Ganito po ang nakasulat. Maraming nagsasabi na may pagkakaiba ang dalawang Greek words na ikaw ay Petros at sa ibabaw ng Petra na ito. Pinapalitaw nila na ang Petros ay ang natipak na bato at ang Petra ay malaking bato. Pero ang sinasabing ito ay kathang isip lamang. Klarong-klaro po ng ating nabasa, kathang isip lang pala yung sinasabing yung Petros ay maliit na bato, yung Petra ay malaking bato. Nako, tandaan natin, mga kapatid, ang lengguwahe po ni Kristo doon sa Mateo 16:18, habang sinasabi niya yung mga katagang yon, ay hindi po sa Greek kundi sa Aramaic. Sa Aramaic, may pagkakaiba ba yung salitang Peter o Petros at rock na Petra sa Grego? Tingnan natin. Ipapakita ko po sa inyo yung salin sa English mula po sa Aramaic. Umpisahan muna natin yung mula sa Aramaic English New Testament. Ganito po ang nakasulat. I say also to you that you are Kephah, and on this Kephah I will build my assembly. Klarong-klaro, yung Petros at yung Petra, both po sa Aramaic ay Kephah. Kaya kung isalin sa English, halimbawa, itong nasa Aramaic Peshitta New Testament Translation, ay ganito po ang ating mababasa. Also, I say to you, you are a rock. And on this rock, I will build my church. Klarong-klaro, rock talaga, o isa pang salin. The first century Aramaic English Interlinear Bible, ganito po ang ating mababasa. Also, I am saying to you that you are the stone. Upon this stone, I shall build my church. Klarong-klaro, mga kababayan. Stone naman sa talatang ito. Sa Lamsa Translation, stone din po ang nakalagay, mga kapatid. At dahil dito, napatunayan natin na si Pedro talaga ang bato na tinutukoy sa Mateo 16:18, at palpak na Bible scholar itong si Mr. Soriano. Kaya, busted yan! Palpak! Bobo daw yung Bible scholar ng mga Katoliko. Sino ba kaya yung bobo? Nako Ngayon, So yan po yung katwiran ni Kabornok. So bumasa po sila ng mga ibang mga salin na sang-ayon po sa kanila, no, para mapalusot lamang po nila na yung bato na pinagtayuan ng iglesia ay si Pedro, para tumugma yung kanilang doktrina. Nasa sa inyo na, mga kaibigan, yung kung ano po yung pagkaunawa po ninyo doon po sa pahayag ni Kabornok. Pero ipagpatuloy pa natin pakinggan yung video ni kapatid na Eli, kasi ipapatugtog pa niya yung video ni kapatid na Eli mamaya. So pakinggan natin maigi kung ano po yung katwiran, kabuuan ng paliwanag ni kapatid na Eli, bakit niya sinabi na hindi po yung
si Pedro yung bato na pinagtayo ng iglesia, kundi si Kristo. Ipagpatuloy po natin mga kapatid. Ano pa ba ang palusot ni Mr. Eliseo Soriano para sabihin si Kristo daw ang bato sa Mateo 16:18? Ito, panoorin natin siya mga kapatid. Ba't ko sinabing bobo? Harapang panluloko yan eh. Hindi naman sa ibabaw ng Petros itatayo ang iglesia, kundi sa ibabaw ng Petra. Kahit anong salin ng Biblia, ang tignan ninyo, ang ginamit doon yung feminine gender na Petra, na ang kahulugan ay malaking bato. A mass of rock. Hindi po siya Petros na maliit na bato. A piece of rock. At ang katunayan, sa Biblia talaga, ang pinagtayuan ng iglesia, batong malaki, hindi si Pedro. Pati nga si Pedro, itinayo rin doon sa bato na yon. Basahin natin ang Efeso 2:20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato sa panulok. Kita nyo, ang mga apostol at propeta itinayo sa ibabaw ng pangulong bato sa panulok. Napansin nyo mga kapatid, hindi ang tayuan, kundi mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasasaligan, hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Grabe naman yung kapira na yan, mga kapatid. O sige, titingnan natin. Kasi sabi ni Soriano, dahil po sa Efeso 2:20, si Kristo daw talaga yung bato sa Mateo 16:18. Maliwanag naman po kasi talaga yung ating napakinggan mga kaibigan na ayon po sa Efeso 2:20, yung mga propeta, tandaan nyo pati yung mga propeta nakasalig doon sa bato, na kung saan nakasalig din doon yung mga apostol. Kasama si Pedro kasi apostol si Pedro. Sa makatuwid, si Apostol Pedro nakasalig doon sa bato na pinagtayuan ng iglesia. Tama yung punto ni kapatid na Eli, mga kaibigan. Malaking punto yon. Kaya ako naniniwala, tama siya kasi Biblia binabasa niya paano ito pamamalian ni Kabornok? Tuloy natin. Ako, may makasulat kasi na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato sa panulok. Nung nabasa niya ito, si Kristo daw yung bato sa panulok, automatic yung kanyang conclusion, si Kristo na rin yung bato sa Mateo 16:18. Grabe naman yan. Ang tanong, tama ba yung kanyang paliwanag? Titignan natin mga kapatid. Petros din ba ang bato na nasa Efeso 2:20? Titingnan natin mga kababayan. Kasi yung bato sa panulong sa Efeso 2:20, sa English po ay cornerstone, chief cornerstone. Ayan, cornerstone. Ito po yung pinaka-foundation, pinaka-dulo po, pinaka-corner na bato ng isang wall. Mga kababayan, nakikita nyo sa screen. Yan yung cornerstone. Si Kristo po yun. Ayon po sa Biblia, wala naman tayong tutol doon. Ngayon, tundaan natin yung Grego niya. Yan ba ay tetra, mga kababayan? Hindi naman yung Grego niya, acrogonaios. Ayan, acrogonaios. Nakita nyo sa screen. Ibig sabihin, at the extreme angle or corner. Kaya nga,
cornerstone, mga kababayan. Klarong-klaro ngayon. Meron po binabanggit yung Thayer's Greek Lexicon. Ito, babasahin po natin. Sapagkat kung paanong ang batong panulok ay pinagsasama ang dalawang pader, gayon din naman si Kristo ay napagsama-sama ang mga Kristiyano sa iisang katawan na inialay sa Diyos ang mga dating Hudyo at mga Hentil. Klaro yan pala yung paliwanag ng cornerstone, mga kapatid. Tungkol pala ito sa pagbubuo ng iglesia. Hindi naman tayo tutol na si Kristo yung batong panulok Pero, mga kababayan, kung titingnang maigi ang Efeso 2:20, babasahin muna natin sa versikulo 19. Ganito po yung nakasulat. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Klarong-klaro. Ibig sabihin, yung mga apostol at mga propeta ay itinayo po doon yung foundation sa kanila. Naku, napakaklaro naman sa talatang ito. Ibig sabihin, ang apostol ay maaaring foundation. Yung household of God na binabanggit sa 2:19 ng Efeso. Naku naman, Mr. Soriano, palpak yung unawa. Di talaga napatunayan ni Eliseo Soriano sa mga magitan ng Efeso 2:20 yung kanyang statement na si Kristo impacto sa Mateo 16:18. Kaya sa sinasabing ito ni Eliseo Soriano, Kita nyo, ang mga apostol at propeta itinayo sa ibabaw ng pangulong bato sa panulok. Napansin nyo, mga kapatid, hindi at tayuan, kundi mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasasaligan, hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. kung palpak talaga unawa niyo sa Biblia, kaya busted, yan, mali yan, nakong palpak. Grabe talaga. Ano pa ba yung palusot ni Mr. Soriano para sabihin, si Kristo yung bato sa Mateo 16:18. Ito, pakinggan natin siya, mga kapatid. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasasaligan, hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang katunayan sa 3:11 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Maliwanag. Ang saligan ng iglesia ay ang saligang bato na si Kristo. Hindi po si Pedro ang saligan. Sa 2:20 ng Efeso, pati si Pedro nakasalig o nakaibabaw, nakatayo sa ibabaw ng batong si Kristo. Hindi siya ang pinagsaligang bato. Ganun yun. Okay, sige. Okay, so yan po mga kaibigan, hindi na po natin tapusin kasi pare-pareho lang din naman yung katwiran ni Kabornok na kung saan ay talagang ipinaninindiganan niya na yung bato na pinagtayuan sa iglesia ay walang iba kundi si Pedro. Para mapalusot nila yung kanilang doktrina na si Pedro ang nagiging unang papa sa Roma, mga kaibigan. Na yan po ay tinututulan ng lahat, halos lahat ng mga denominasyon sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Lalong-lalo na mga iglesia ni Cristo, Church of Christ, Dating Daan, Kibuloy, halos lahat, mga kapatid,
At ako na rin, isa rin ako sa mga hindi naniniwala na si Pedro nga talaga yung pinagtayuan ng iglesia. Kasi po mga kapatid at mga kababayan, yung bato daw o yung iglesia daw na maitatayo doon sa bato ay kahit pa yung pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban sa kanya. Saan? Doon sa iglesia. Bakit? Kasi nakatayo doon sa bato na matibay na bato na ayon kay kapatid Nelly ay si Kristo. Ayon sa Biblia na kung saan yung mga Kristiyano, yung mga apostol, pati mga propeta nakasalig po doon. Alam naman po natin na hindi po yung mga propeta, nauna po sila kaysa sa mga apostol, mga kaibigan, nauna pa po sila kaysa kay Pedro, no? Kung si Pedro po yon yung bato, abay, di ibig sabihin, paano yan, no, mga kaibigan? Pero i-analyze po natin kung alin ang tama sa dalawa. Yung bato ba ay si Kristo, yung pinagtayuan sa iglesia, o yung bato ba ay si Pedro? I-analyze natin, mga kapatid. Una, ano nga po ba ang kahalagaan ng bato? O ano ibig sabihin ng bato? Saan nanggaling yung salitang bato, mga kaibigan? Ang bato po, karamihan na nagtatayo ng building, gumagamit sila ng bato. Na kung saan, yun po ang ginagawa nilang pinakamatibay na paraan para yung gusali ay hindi basta-basta gumuho. Mga kapatid, gumagamit po ng mga engineer, ng mga karpintero ng bato. Yung bato po, ayon sa Biblia, kung atin pong babasahin, dito po sa Isaiah, Kapitulo 26, sa versikulo 4, ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan. Isaiah 26, versikulo 4. Magsitiwala kayo sa Panginoon. Bakit? Magpakailanman. Sapagkat nasa Panginoong Diyos ang alin? Ang walang hanggang bato. Magtiwala daw tayo sa Panginoon sapagkat sa Panginoon nasa Kanya yung walang hanggang bato. Ano po ba yung bato, mga kapatid? Bakit? Dahil nasa Kanya yung bato, magsitiwala tayo sa Panginoon. Gaano kahalaga? Ano po ba ang ginagawa? O ano po ba ang maaaring gawin? Itong bato, na kailangan tayo magtiwala sa Panginoon. Doon po sa 28:16 ng Isaiah. Balik po tayo doon sa 28, sa versikulo 16, ganito sabi. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, aking inilalagay sa Sion ng alin? Na pinakapatibayan ang isang bato. Kahit sa lumang tipan, ginagamit niya yung salitang bato at yun pa yung nilagay sa Sion bilang pinakapatibay. Isang batong subok, isang mahalagang bato, batong panulo na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. Ang isa sa karakter o kakayahan ng bato ng Panginoon nagiging patibayan ng Sion. Yun po yung naging kalasag. Kalasag. Sa ibang termino dyan ay kaligtasan. Kalasag, panulo.
patibayan ng Sion. Dito pa sa Isaiah, Kapitulo 44, sa versikulo 8, ano pa po yung karakter o abilidad ng bato ayon kay Isaiah? Sabi dito, kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Bakit? Hindi ko baga ipinahayag sa inyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Tandaan nyo yung salitang liban sa akin, oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Maliban sa bato na nasa Panginoon, wala nang iba na siyang nakikilala. Napakahalaga po yung bato. Ayon po sa Biblia, ginamit din ni Kristo sa kanyang salita doon po sa Mateo 16:18, na ito po yung pinaka-main text po natin, mga kaibigan. Tignan po natin, atin pong usisahin. Sabi po ni Kristo dito sa 18, sa mga iglesia katolika, kung basahin po nila, ayon po sa binasa ni Kabornok kanina. At sinabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, o ikaw ay rock, o ikaw ay bato, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ganun po kung basahin. Sabi daw doon sa kanyang binabasa, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay bato, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Mali po yung analysis ni Kabornok, mga kapatid. Hindi ko alam kung talagang hindi niya alam o nagtanga-tangahan lang. Bakit po, mga kaibigan? Dalawang bato ito tinuturo dito sa Mateo Tanggapin natin si Pedro bato. Pero hindi yun yung pinagtayuan. Bakit? Kasi kahit dun sa binabasa ni Kabornok na, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay bato, sabi niya kay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang iglesia. Hindi naman po yung bato na tinawag Hindi naman sinabi na, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay bato, at sa iyo ko itatayo ang iglesia. Ganun sana, Kabornok. Kung hindi ka ba naman, ba't mo naman pipilipitin? Maliwanag naman Kaya nga sinabi ni kapatid na Eli na kayo'y bobong-bobo Kasi inililihis yung katotohanan Sabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro o ikaw ay bato, at sa ibabaw ng batong ito, mayroon siyang tinuturong iba. Kabornok, hindi si Pedro. O sige, tanggapin natin si Pedro bato. Pero hindi siya yung bato na pinagtayuan dahil hindi naman niya sinabi na sa ibabaw mo bilang bato, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi naman Kundi mayroon siyang tinuturong iba. Na ayon kay Brother Eli ay yun daw yung si Kristo. Tama naman. Si Kristo nga. Pero laliman natin. Nakita natin kanina sa ating mga binabasa, yung bato, ang isa sa karakter ng bato, saligan, patibayan, kaligtasan. Awit, Kapitulo 118, sa versikulo, tignan natin mga kaibigan, dito po sa versikulo 21,
Ganito po ang ating mababasa sa talata. Ako'y magpapasalamat sa iyo. Bakit? Sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Sino yung naging kaligtasan na tinutukoy dito sa awit? Ulitin ko pagbasa. Ako'y magpapasalamat sa iyo. Bakit? Sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Sino? Ang bato na itinakwil ng nangagtatayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Sino yung bato na yon? Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. May bato dito na tinutukoy sa awit na ang karakter, kaligtasan. Kaligtasan. Balik po tayo doon po sa Mateo 16:18. Atin pong uusisahin mga kaibigan. 16:18 ng Mateo. Ituloy natin ang pagbasa. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, may tinuturong bato, ay itatayo ko ang aking iglesia. Kapag natayo yung iglesia doon sa bato, ano mangyayari? At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yung iglesia na nakatayo doon po sa bato, kahit yung pintuan ng Hades hindi makapananaig laban sa kanya. Isa sa karakter ng bato, kaligtasan, sandigan, patibayan. Siya yung naging panulok, foundation. Alam nyo, yung foundation, ang isang mananampalataya kailangan may pundasyon. Saan? Saan siya dapat nakapundasyon para matibay yung kanyang pananampalataya? Nagkakaroon ba kayo ng kaisipan, mga kapatid, kung ano yung bato na pinagtayuan ni Kristo ng kanyang iglesia para kahit yung pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban sa kanya? Yung pintuan, mga kaibigan, hindi na po natin masyadong talakayin, pero ang ibig sabihin ng pintuan ay aral, katuruan, o maling doktrina. Ibig sabihin, yung iglesia na nakasalig doon sa bato, kahit yung pintuan ng Hades o yung aral, kasi yung Hades kasi ay ano yan yan ay nag-aalab na apoy ayon po doon sa Lucas, no? Or yun ay mainit na lugar. Yung gate of hell o Hades, para makapasok ka kasi doon sa impyerno, sumunod ka sa maling mga katuruan. Kaya yung pintuan para sa akin, katuruan yon na palpak na katuruan. Antikristo yon, aral na yon. Kahit anong maling aral na idudoktrina doon sa tao na nakatayo doon sa bato, hindi mananaig. Bakit? Kasi matibay yung pinagtayuan na yun po ay yung bato. Na yung bato daw, ang isa sa meaning, kahulugan ng bato ayon sa Biblia, sandigan, patibayan, kaligtasan. Yan po.
Minsan ginamit nga ni David pampatay kay Goliath ay bato eh. Kaya ang ibig sabihin ng bato, kaligtasan. Wala ka naman talagang ibang mababasa sa Biblia na para ang tao ay maligtas, dapat may pundasyon sa aral. Aling aral? Aral ni Kristo. Kaya nga sabi niya, sa ibabaw ng batong ito. Alin bato? Yung kaligtasan. Ano ba yung kaligtasan? Nadala-dala ni Apostol Pablo. Ng mga tao, mga kaibigan. Ayon po sa libro po ng Roma. Kung atin pong basahin, Roma 1 sa versikulo 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Doon din nakasalig ang mga propeta kasi sa lumang tipan pa lang meron na pong bato o foundation na inilagay ng Diyos sa Sion na patibayan ng Israel. Kung talagang pag-aralan mo yan, ikot-ikutin mo mang pag-aralan yan, mga kapatid, kung saan nakasalig ang iglesia, nakasalig ang mga propeta doon sa aral ng Diyos, sa doktrina ng Diyos, doon ka may pundasyon para matibay ang iyong pananampalataya at hindi ka basta-basta panaigan ng maling aral o maling doktrina. Kaya hindi si Pedro ang pinagtayuan ng iglesia sapagkat si Pedro, mga kaibigan, hindi naman po kaligtasan si Pedro. Pati nga si Pedro nakasalig doon sa bato na yun para maligtas mga kaibigan. Kaya malalim na ugat dahilan na hindi si Pedro talaga yon, kundi yung aral ni Kristo. Doon niya itinatag ang ating pananampalataya sapagkat ang sino mang taong gustong maitayo ng kanyang pananampalataya para siya maligtas, maitayo ka doon sa doktrina ni Kristo. Mailapat ka doon. Yun ang sundin mo. Doon ka matatag. Hindi doon sa Pedro na yan. Kasama mo lang si Pedro na itatag doon. Para mapabilang ka doon sa iglesia, kailangan doon sa foundation ng iyong pananampalataya, doon sa aral ni Kristo. Mga kapatid, dahil yung aral, doktrina, yun po yung daladala na galing sa langit. Daladala ng biyaya, daladala ni Kristo. Dito po sa libro po ng Tito, Kapitulo 2. No? Asan na yun? Yan, Tito, Kapitulo 2, sa versikulo 11. Ganito ang sabi. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Si Kristo naman po kasi talaga yan Siya yung salita ng Diyos, siya yung inutusan ng Diyos. Yung salita kasi, yun yung inutusan ng Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng pagkapanganak doon sa laman, ipinanganak ni Maria, yun po yung tao, yung pinanganak ni Maria, doon po pumasok yung inutusan ng Diyos mula sa langit na kanyang anak, na yun po yung salita o berbo. Kaya siya yung bato talaga, mga kapatid. Doon ka may pundasyon. Doon ka masalig. Isa lang yon. Si Kristo po yon. Siya yung berbo, siya yung aral. Siya yung ebanghelyo. Siya yung ating sinusunod ngayon. Wala na si Kristo personal, literally, physically, wala na.
Pero yung kanyang mga turo't aral nananatili hanggang sa wakas. Yun po yung ating sinusunod. Hindi ka na dapat magturo ng ibang aral. Andyan na, buo na ang Biblia. Buo na, tapos na. Ba't kailangan ka pang gumawa ng ibang aral? Kaya nga, sabi ni Kristo yung nakatayo doon sa bato, hindi mapapanaigan ng masamang aral. Kahit anong palusot ni Kabornok na gagawin mo, hindi talaga si Pedro, sapagkat ang bato ang isa sa katayuan, isa sa karakter, abilidad ng bato ng Panginoon na kanyang ginamit para ang iglesia ay matatag doon, hindi si Pedro. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Hindi si Pedro. Si Kristo po yun. Sinong Kristo? Yung laman? Hindi. Si Kristo, yung salita, yung berbo na mula sa langit bumaba dito sa lupa. At pagpasok niya sa sanglibutan, isang katawan ang sa kanya'y inihanda ng Diyos Ama. Alin yung katawan na yon? Yun po yung katawan na ipinanganak ni Maria na sinasabi ng mga kaibigan natin Iglesia ni Cristo na tao. Wala naman tayong tutol doon, tao talaga yon. Sapagkat yun ang inihanda ng Ama dito sa ibabaw ng lupa, hindi po galing sa langit yon, yung katawan na yon, yun ay inihanda ng Ama dito sa lupa. Kaya yung katawan yon na yon ay nagsimula lang doon sa panahon na ipinanganak ni Maria. Saka lang nag-umpisang umiral yung katawan na yon, yung ipinanganak ni Maria. Pero yung berbo, yung anak ng Diyos, tinatawag na anak ng Diyos mula sa langit, galing sa Diyos yun. Yun yung tinatawag na anak ng Diyos, mga kaibigan. Kaya dito, makikita natin na napatunayan natin, hindi si Pedro talaga yon, yung pinagtayuan ng iglesia. Mali po. Mali. Dahil yung bato na pinagtayuan ni Kristo, kahit yung pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban sa kanya. So, si Kabornok ang palpak dito, mga kaibigan. Siya yung busted dito, mga kapatid. At tama lang, makatwiran lang na tawagin ni Brother Eli ang mga scholar ng mga Katoliko na bobong-bobo. Kasi bakit mo naman kasi sasabihin si Pedro yung bato? Maliwanag nga sinabi sa Efeso 2:20. Pati mga propeta, pati mga apostol nakasalig doon. Yun po, mga kaibigan. So hanggang sa susunod po dito sa ating programa Expose the Truth. Kita-kita po muli tayo, mga kapatid.